I think yung the way they look at internet connectivity. Kasi dati, dahil nga hindi pa ganun kabilis yung speed, tapos yun nga kasama pa ng landline mo yung internet. Ngayon, syempre may dedicated ka na linya. Tapos may fiber pa, di ba? Parang mas maraming kayang gawin. Very empowered. Kasi sipin mo nun, mag-upload ka lang ng picture mo nga sa Multiply or MySpace. Tagal, oh. Kaya parang dapat hindi masyadong malaki yung file mo, di ba? Kukunik mo pa sa Digicam yun. Para lang sa profile pic mo, di ba? Pero kung sa negosyo, yung negosyo dati nun, hindi pa masyadong dependent sa internet. Kasi mano-mano. O manual, di ba? Yung cash register mo. Pero ngayon, everything can be in the cloud dahil kaya na ng internet connectivity. Pwede ka nang nagvi-video call with your customers. Pwedeng yung operations mo online na. Lahat ng inventory mo nasa cloud. Kahit anywhere you go, you can manage your business or remotely. Kaya ang dami, mga entrepreneurs natin work from Boracay, di ba? Or work from home palagi. So, very mobile, very manageable. But at the same time, because of that, mas tough yung competition kasi the other entrepreneurs are also doing some self-education. So, mas tough yung labanan. Yan yung difference. And sometimes, di nila alam how, I don't want to say it's easy, pero it's easier compared to before. Oo. Diba? Hindi nila alam yung chat. Ako, as a millennial, yung ChatGPT, kinain na ako nun eh. Kasi talagang andali na niyang magtanong and then alam na niya lahat, diba? But from your lens, sir, meron bang disadvantages pa din yung innovation ngayon? Well, you can be lazy. Pwede kang, kasi andali na lang, isang type mo na lang. Dati pa nga, sinasabi lahat nag-google, diba? Ngayon naman, lahat na-ChatGPT na. So, but the thing is, importante yung pag-prompt mo. For me kasi, same thing with search tsaka ChatGPT, it's garbage in, garbage out. So, kung anong tinype mo doon, yun din ibabalik sa'yo na quality ng sagot.